po si mother ng tilapia. Hawak-hawak po niya yung tilapia, bigla daw pong tumalon. So natusok siya sa may left leg niya. Nung nakita ko po si mother, nanlalata na siya pero nakakaupo pa siya. Sabi ko, pa-check up nyo na. Nakita ko nga po siya na parang unresponsive siya. Yung bang tulog na lang talaga siya ng tulog. Tapos, sabi nung doktor, nung in-ECG siya, pangit din daw po yung resulta ng ECG niya. Nagkaroon daw po siya ng mild heart attack. Gawa na din daw po ng, hindi nga daw po malaman pa na ba't nagkaroon ng mild heart attack. So, kinailangan namin siyang dalhin sa ICU. Kailangan daw po i-close monitoring. Baka daw po may kasunod pang heart attack. Hindi na kayanin ni mother. Sabi po sa amin ng doktor, hindi muna nila pwedeng putulin. Kasi daw po, yung daw pong puso niya, parang hindi po kakayanin. Pwede yan magkakause what we call septicemia, usually 46% septicemia infection sa blood. Around 40% pwede din mag-cause ng skin infection. Isang consideration kasi sa Vibrio vulnificus, it can cause severe skin infection dyan. And once hindi yan makokontrol, it can spread going down at magkakause ng necrosis doon sa part ng paa mo. Eventually, kapag magkakompromise yung blood supply ng paa mo because of the infection, wala talagang choice. We really have to remove it para hindi na magsispread yung infection. Kapag mag-handle tayo ng mga seafoods, we should always wear gloves as much as possible because, again, not only can it cause infection sa skin, but it can also cause diarrhea o pagtatae. So, yung prevention talaga is better than when it comes to handling this infection na galing sa mga raw seafood or raw shellfish. Para sa amin, parang ayoko munang kumain. Hindi ko kaya kainin yung isda o hayop na muntik na pumatay sa magulang namin.